mga kababayan, welcome back sa ating channel. Kung bago ka, don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell para laging updated sa mga bagong videos ko. Ngayon, pag-usapan natin kung paano maging isang epektibong OFW bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Kung plano mong magtrabaho bilang domestic helper sa Saudi o gusto mong maghanda para sa future mo bilang OFW, manood lang hanggang dulo. Alam ko, marami sa atin ang nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa para matulungan ang pamilya. Kaya't importante ang maging handa sa lahat ng aspeto ng buhay OFW. Kaya't ituturo ko sa iyo ang mga tips para maging matagumpay at epektibong domestic helper sa Saudi Arabia. Kung ready ka na, simulan na natin. Para maging epektibong OFW bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Unang tip, mag-research at unawain ang iyong papel. Bago ka magdesisyon na magtrabaho bilang domestic helper, mahalaga na mag-research ka. Dapat klaro sa'yo kung anong mga gawain ang aasahan at ano ang magiging role mo sa pamilya ng employer mo. Kasama rito ang paglilinis ng bahay, pagluluto, at paglalaba. Baka may mga pagkakataon ding mag-aalaga ka ng mga bata o matatanda. Kaya't kailangan mong maghanda sa mga skills na ito at mas magaan ang magiging trabaho kung handa ka. Ang kultura sa Saudi Arabia ay iba, kaya't kailangan mong mag-adjust. Halimbawa, ang mga babae ay nagsusuot ng abaya. Abaya yung itim na diretso yung suot, diretso. Walang shade at saka nakatabon itong buhok. At may mga specific social norms sila na kailangan mong respetuhin. Kung magagawa mo ito, magiging smooth ang transition mo sa Saudi Arabia. Extra tip, huwag kalimutan na magsaliksik din tungkol sa mga religious practices ng Saudi Arabia tulad ng Ramadan. Ito ay isang malaking bahagi ng kultura at trabaho bilang domestic helper. Kaya't importante na irespeto ito. Tip number 2, siguraduhin ang iyong trabaho sa pamamagitan ng legal na paraan. Isa sa pinakamahalagang hakbang na dapat mong gawin bago umalis ay siguraduhin na legal ang iyong trabaho. Maghanap ng trabaho sa mga POAA licensed agency dahil ito ang makakatulong sa iyo makahanap ng tamang employer. Iwasan mo ang mga illegal recruiters. Kung wala kang kontrata, hindi mo kayang protektahan ang sarili mo kapag may problema. Tiyakin din ang employer mo ay magbibigay ng legal work visa o ikama.
Extra tip. Bago umalis, check mo ang lahat ng mga terms and conditions ng kontrata, gaya ng sahod, araw ng pahinga, at ang task mo. Dapat malinaw lahat ito bago pa umalis ng Pilipinas. Tip number 3, ihanda ang iyong medical at legal na mga kailanganin. Bago ka umalis, kailangan mong magpasa ng medical exam. Tinitingnan ng mga doktor kung ikaw ay healthy at handa magtrabaho sa abroad. Kapag cleared ka na, kailangan mo rin dumaan sa Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS upang malaman ang iyong mga karapatan at responsibilidad. Mahalaga ang seminar na ito dahil makakatulong ito sa iyo upang maging handa sa mga kultura at legal na challenges na maaaring maranasan mo sa Saudi Arabia. Extra tip, huwag kalimutan na siguraduhin na ang iyong kontrata ay na-check na ng POEA at ikaw ay may OEC, Overseas Employment Certificate. Sa ganitong paraan, magiging legal at ligtas ang iyong pagtrabaho sa Saudi Arabia. Tip number 4, paunlarin ang iyong mga kasanayan at kaalaman. Isa sa mga pinakaimportante ay ang paunlarin ng iyong skills. Halimbawa, pagluluto, paglilinis, at paglalaba. Hindi mo kailangang maging eksperto agad, pero makakatulong ang mga basic courses o online tutorials. Ang pagiging mahusay sa trabaho mo ay magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon. Kaya't mag-practice ka hanggat maaari. Halimbawa, mag-aral ka ng ilang simpleng salitang Arabic tulad ng shukran, thank you, o assalamu alaikum, peace be upon you. Extra tip, magandang idea din na mag-improve ng basic English skills. Dahil maraming employer ang mas gusto ang OFWs na may kakayahan sa wika. Halimbawa, mag-aral ng mga common phrases na gagamitin sa trabaho. Tip number 5, unawain ang iyong mga karapatan at responsibilidad. Bilang OFW, mahalaga na alam mo ang iyong mga karapatan. Sa Saudi Arabia, may mga batas na nagsasaad ng tamang oras ng trabaho, araw ng pahinga, at mga benepisyo ng mga domestic helpers. Kung may mga problema ka sa iyong employer tulad ng hindi pagbigay ng sahod o hindi pagtupad sa kontrata, maaari kang mag-report sa Philippine Embassy o POLO. Extra tip, huwag matakot magsalita. Ang komunikasyon sa employer ay susi sa magandang relasyon. Kung may hindi pagkakaintindihan, mag-usap ng maayos. May extra tip pa talaga. Extra pang tip, huwag masyadong makipag-usap sa asawang lalaki ng iyong amo, ng iyong employer. Kung meron kang kailangan,
sa babae ka lumapit. Sa madam ka lumapit. Dahil bawal sa kanila ang tumingin sa ibang babae at sa iyong mga mata. Pero doon naman sa iyong kontrata ay lakip doon ay yung ikaw ay isang relatives na ng iyong employer. Ituturing kanilang kamag-anak, kaya huwag kang mag-atubili na makipag-usap sa iyong employer na babae. So, ayon na mga kababayan, sana nakatulong ang mga tips na ito para maging epektibo at matagumpay na OFW ka sa Saudi Arabia. Huwag kalimutan na magplano para sa iyong future at gawin ang lahat ng kaya mo para sa pamilya. Kung meron kang mga tanong, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Like, share, at subscribe na rin para laging updated sa mga videos ko tungkol sa pagiging OFW at iba pang helpful na content. Ingat kayo palagi at good luck sa inyong journey. Paalam mga kababayan! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.